Hello guys! Welcome to Amo Kusina. Let's start cooking. Nilagay ko ng ating sibuyas at hiniwa ko siya ng ganito kalalaki. Ngayon, haluin natin. Wala pa tong siyang mantika. Hindi ko pa siya nilagyan. Gawin natin munang brown muna yung ating sibuyas bago natin lagyan ng mantika. Maglagay tayo ng konting asin para mas madali lumambot yung ating sibuyas. Maglagay tayo ng tubig at paliitin natin yung apoy hanggang sa matuyo yung tubig. Pag ganito na yung kulay ng ating sibuyas, maglagay na tayo ng mantika. Patuloy lang tayo sa pag-mekis-mekis mga insan. Mekis-mekis na yan. Si insan ko na yan. Ay, ako pala yan. Nagme-mekis-mekis. Ngayon, ilagay na natin yung ating bawang. Ang nilagay ko nga palang bawang ay 3 cloves na bawang. Hindi na natin lulutuin na gawing brown or sunog yung ating bawang hanggang sa lumabas yung kanyang amoy. Ilagay na natin yung ating meat. Ang tawag nga pala sa Arabic, itong meat ay laham mafroum. Haluin natin yung ating laham mafroum hanggang sa mag-iba yung kanyang kulay. Megis-megis na yan insan para magkahalo yung ating laham mafroum at sibuyas at bawang. Then lulutuin naman natin siya hanggang sa lumabas yung kanyang tubig. Then hanggang sa matuyo bago natin ilalagay yung ating mga pangpalasa at spices. Tatakpan natin siya para mas lumabas yung kanyang tubig. Yan, antayin natin matuyo yung kanyang tubig bago ilagay para mawala yung kanyang amoy. Ilagay na natin yung mga iba't ibang pangpalasa natin at iba't ibang mga spices na dapat nating ilagay dito. Mekis-mekis na yan para magkahalo lahat yung inilagay nating pangpalasa. Then, lulutuin natin siya uli ng 2 minutes or 3 minutes. Tatakpan natin. Nga pala, maliit po ang apoy na ginamit ko at hindi malaki para hindi masusunog. Pagkatapos ng 3 minutes, ilagay na natin yung ating meat seasoning na dagdag pangpalasa. Then, haluin natin ng mabuti at tatakpan naman natin siya uli. After ng 3 minutes, maglagay tayo ng mainit na tubig na 1 baso. 1 basong tubig yung ilalagay natin para mas maluto pa ng mabuti yung ating laham. Kasi po yung laham dito ay frozen, so matagal talaga siya maluto at kung hindi naluto ng mabuti ay malansa. So, niluto ko siya ng 10 minutes. After 10 minutes, maglagay na tayo ng macun or tomato paste. Then, haluin natin uli ng mabuti. At lulutuin natin siya uli ng 10 minutes. Pagkatapos ng 10 minutes, ilagay na natin yung ating sauce pizza. Ang gamit ko ay pizza sauce na nabibili sa pamilihan or sa tindahan or sa Jamaica. 6 teaspoon po yung inilagay natin at hahaluin natin ulit ng mabuti para magkahalo-halo lahat. Then lulutuin natin siya. Lulutuin natin uli ng 30 minutes or hanggang sa maluto yung ating laham mafroum. After ng 30 minutes, luto na. Kita nyo naman, diba? Mukha pa lang, itsura pa lang ay sobrang sarap na. Ito ay talagang masarap. Ngayon, itakpan natin at iset aside. Lutuin naman natin yung ating sauce. Ang ginamit ko nga pala dito na cream thick ay kalahati dahil ang cream thick po na gamit ko ay malaki. Kapag maliit na cream thick, yung 100 grams ay pwede na yung isa.
Then maglagay tayo ng sour cream, 3 tablespoon na sour cream. Then, maglagay din tayo ng 3 tablespoon na Kraft or cheddar cheese. Maglagay din tayo ng pork cream, 3 tablespoon. Then, haluin natin ng mabuti. Maglagay tayo ng isang basong tubig. Then, lutuin natin hanggang sa matunaw yung pinagsamang mga cream at cheese na inilagay natin sa maliit na apoy. Lagi nating hahaluin at hindi iiwan para hindi masusunog yung ating cheese. Hanggang sa matunaw at kumulo ay kukunin na natin. Huwag nating patagalin lulutuin dahil baka matuyo yung ating cheese at walang matira. Haluin lang natin hanggang sa kumulo. Nakapagluto na ako ng patatas na ilagay ko na din sa isang lalagyanan sa Pyrex. Then ilagay na natin sa taas yung niluto nating meat kanina. I-arrange natin sa taas hanggang sa makover yung patatas ng meat. Nalagay na natin yung ating meat. Isunod naman natin ilagay yung ating sauce na niluto kanina. Nilagyan natin ng mozzarella cheddar cheese na pinagsama or Mexican cheese. Then maglagay tayo ng jalapeno sa taas. Then i-oven natin hanggang sa matunaw ang mozzarella or mag-brown ng ganito ang kulay, kukunin na natin. Salamat po sa panunood. Sana nagustuhan nyo ang recipe na ito.